pumunta tayo muna kay Binoy, no? Inaantok kayo eh. Pumunta muna tayo kay Robin Padilla, mga kababayan. Nasaan ba yung kay Robin Padilla? O, pang-10 yun eh, pero ilalagay ko sa pang-6. Robin Hood Padilla, nasaan ba yun? Oh, number 9, 10. Ito, si Binoy. Oh, ito na. Padilla. Senator Robin Hood Padilla is recognized to explain his vote. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Allahu Akbar. Wala bang ganun? Allahu Akbar. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullah. Alam niyo po, ito na po siguro ang pinakamaligayang araw sa buhay ko sapagkat makasaysayan. Oh, so ibig sabihin hindi ka maligaya paglabas ni dating Pangulong Duterte. Oy, hindi na siguro mga kababayan, binura na sa isip ni Robin Padilla ang paglabas ng dating Pangulo. No, dahil ito na yung pinakamasaya o baka mas sasaya pa. Pero imposible ho yun mga bossing eh. Imposible pang lumabas yun. Sabi ng mga DDS doon sa comment section habang nanonood po ako doon sa GMA, mga kababayan, naku po, ayan, iiyakan na kayo. No, iiyakan na kayo. Sabi ko, bakit kami iiyak? Impeachment, okay, pwede pa naman yan. Sa February 6, 2026, pwede pa din. Di ba? Eh, ang sinasabi, kumbaga, binasi lang nila yung pag-dismiss o pagbasura kung sakali dito sa impeachment dahil po doon sa mga teknikalidad. Pero, buong-buo pa din no, mga bossing, yung mga ebidensya laban sa vice-presidente. Lahat po yan, buong-buo. Kumbaga, mga boss, nakaligtas lang sila ng ilang buwan. Ano ngayon? September, October, November, December, January, February. Kapag ka dumating ang February, masakit na naman ang ulo nila. At tapos, kapag kayong wala nang naibutas doon sa pagpasok ng impeachment na yon, aray ko po. Mga kababayan, sabi ng mga DDS, iyakan na kayo. Sabi ko naman, alam niyo ba kung anong totoong o sino ang totoong umiiyak? Kayong mga DDS. Dahil hanggang ngayon, yung tatay ninyo nandoon pa din sa loob ng oblo. At mukhang ang ending kapag tegi na, iuuwi na ng nakagarapon. Yun ang talagang iyakan. No? Tsaka si Bato de la Rosa. Pagka nabitbit ng ICC. Robin, banat! Ako po ay nagpupugay at malalim na paghanga sa isinagawang paliwanagan ni Senator Marcoleta, Senator Soto, si Marcoleta, hindi nga nakapagpaliwanag kay Soto. Senator Hontiveros, Senator Lacson, Senator Pangilinan, Senator Aquino, Senator Pia Alan Cayetano, Senator Raffy Erwin Tulfo. Napauubusin yata nito yung oras sa kakasabi lang ng mga senator. Siguro walang masabi. Siguro walang masabi ito kagaya ng mga senador na mga kasamahan niya. Ubusin ho yata yung oras nito sa pagbanggit ng mga pangalan. Sabihin ko isa-isa, magpasalamat ako isa-isa. Wala naman ako sasabihin dito eh. Hindi ko nga naintindihan kung ano nangyayari dito. Isa-isahin ko na lang sila. Senator Mig Subiri. Ang palitan ng mga paniniwala sa plenaryo ay simbolo ng humihinga at buhay na Senado. Nagagawa natin nga, yung boto, explain mo sa boto? Ang kalayaan at kasarinlan. Isang demokrasya na naririnig ang bawat naratibo. Tagahanga po ninyo ako lahat. Ay, naku po. Yun ang ipapaliwanag mo sa amin na tagahanga ka ng mga senador na binanggit mo. Sabihin mo sa amin kung anong masasabi mo diyan sa impeachment. No? Diyan sa sinabi ng Supreme Court kung ano ang iyong sasabihin. At alam naman po ninyo, sa maiksing panahon ko rito, ako ay pro-Westminster. At ngayon, system po, system. Yan po yung parang sa UK. Okay. Sige. Tuloy. At yan po yung nakita ko ngayong araw na ito. Ang lahat ng mga senador ay gising. Ang lahat ng mga senador ay nandito.
ang lahat ng mga senador ay nagtatrabaho sa ayon sa kagustuhan kong makita. Ano ba to si Robin Padilla pagsasalitain kung kumbaga magbibigay ng opinion, magbibigay siya kung ano yung napansin niya doon sa palitan ng kuro-kuro doon sa debate ng Senado. Hindi ba siya dapat magbigay ng opinion o magsalita base doon sa sinabi ng Supreme Court? Anak na tinapa. Ako ang bawat debate at ang bawat opinion ng bawat isa. Kaya nagpapasalamat po ako. Sabihin mo na kung ano sasabihin mo tungkol doon sa desisyon ng Supreme Court. Gandang araw po nito sa inyong lahat at sa ating lahat. Ngayon, mga kababayan, gusto ko pong malaman ninyo na ako po ay nagbibigay pugay sa lahat ng nanonood sa atin ngayon. Saglit lang, kala ko magsasalita na si Robin Padilla tungkol doon po sa naging ruling ng Supreme Court, mga kababayan. Tayo muna, nagbibigay ng pugay si Robin Padilla. Salamat Robin Padilla. O tuloy na. Yung mismo, yung sa Supreme Court. Doon na tayo. Sige na, please. No, nauubos na oras. Ilang minuto to, halos. Siguro paubos na, kalahati na ho yung video, mga kababayan Malamang ang sasabihin ninyo, siyempre si Robin Padilla, ang boto niyan, alam na natin. Mabuti po, alam nyo na. Oo, di ba? Pero, ang tanong, pinag-aralan mo bang maigi? Di ba? Tanong, nakita mo ba mismo yung mga ebidensya? Nakausap mo ba mismo yung mga tao na handang tumestigo laban sa vice-presidente? O hindi lang, hindi, basta wala na sa akin. Ayaw ko ng impeachment kagaya nung sinasabi ni Robin Padilla nung panahon na hindi pa nauumpisahan Di ba? Mga kababayan, yun Ganun yun, idol. Alam na namin. Okay lang kung alam na namin yung boto mo kung pinag-aralan mong maigi. Kung inalam mo yung mga ebidensya. Pero sa nakikita ko po, hindi nga nito alam kung ano po yung ebidensya, mga kababayan, dahil hindi pa po nag-uumpisa, wala pa pong nailalatag, may boto na ito. Ang gusto ko lamang pong liwanagin ay ito. Ang nais ko, sana, yan. ay katapusan na nito. Dismissal. Una pa lang po, bago pa lang po kami na-convene, labag na po sa kalooban ko na matuloy ito. Bakit nga? Bakit? No? Sana man lang makarinig. Kasi labag po sa kalooban ko kasi po ako mismo nakatunghay doon sa ating vice-presidente kung paano niya po ginamit yung pera ng bayan.